Naka-fault na ito pag ganito. Kasi umiilaw na ito. Dapat hindi ilaw itong dilaw na to. Kailangan yung ilaw na to, hindi umiilaw to dapat. Once na umiilaw yan, ibig sabihin may fault siya. Yung ilaw na to, sign to ng fault. Okay? Ngayon, pansinin nyo Oh. Then, ito na naman, si E7 na naman. Trident o Remix ito. Malamang Trident siguro ito. Trident na si E7. Disclaimer muna tayo sa sticker na to. Sa JRP, wala, nakadikit na to. Kailangan na mababaklasin mo pa to. Okay, shoutout muna sa may-ari nito, si Boy. Si Boy Bayuna yan, nakalagay Maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin Ang issue, una daw nito is umiinit lang. Umiinit daw yung isang channel. Ngayon, para magamit, nihang daw, tinanggal yung isang channel. Ngayon, nung binalik na. Nung binalik, nawalan na daw ng nawala daw, tapos pinihit yung trimmer. Kasi nga nakita sa video natin, yung trimmer lang yung problema. Ngayon, pinihit. Hanggang sa umilaw na lang daw yung protect, hindi nag-signal na. Okay, ngayon tingnan natin kung ano yung magiging kalabasan niya. Okay, on natin. Kung mapapansin nyo, yung bulb natin hindi umilaw Indikasyon na yan, yung hindi tumaas yung bias ba. Okay, nag-normal din naman. Ngayon, may nakalagay na speaker and then audio input. Laptop natin gumagana. Channel 1. Walang audio. Sira yung control Balik natin to, para nakaparallel yata to. Tingnan natin kung nakaano to. Up yan. Okay, naka-stereo rin naman Okay, naka-stereo naman Ba't ganon? Ba't dalawa yung gumagana? Dapat isa lang yan Naka-stereo mode doon Okay? Ayan, bali ito, natanggal ko na yung takip. Tapos ito yung bumungad. Nakakalas yung supply. Ayan, tapos nakapagtataka kanina, naka-stereo na to. Naka-stereo pero parang parehas gumagana. May problema sa may back panel. And then yung control, wala rin, sobrang lambot din May problema rin yung control nito. Okay. Ang sabi, pinihit yung trimmer. Ayan nung una uminit, tapos pinihit yung trimmer hanggang sa umilaw na lang, naka-protect, tapos sabay na yung signal. Okay, ngayon alamin natin ngayon dito. Ang deal dito ay parang pinapadagdagan niya. Kahit na output na lang siguro idadagdag natin, kahit wag na yung fan. Kasi eto guys expect nyo yan na kapag meron tayong idadagdag na kung ano mga bagay dyan, magdadagdag din tayo ng presyo. Yung nakikita nyo na sa mga video natin na mga nagdadagdag tayo ng output, nagdadagdag tayo ng mga fan, request nila yon na willing magbayad sila, kaya tayo nagdadagdag ng ganun. Pero kung hindi naman, makita nyo na sa ibang video natin, di ba? Hindi naman tayo nagdagdag ng output, hindi tayo nagdagdag ng fan. Kasi nga, yun lang yung usapan. Yun lang yung presyo na pinag-usapan ba. Kapag mag-request kayo na dagdag ng ganyan, automatic, siyempre magdadagdag rin kayo ng bayad dyan. Di ba? Hindi porket nakita mo dun sa video natin na nagdagdag tayo ng ganun, tapos yung presyo, siyempre, binibili rin natin yung materials, lalo yung output, medyo may kamahalan. Ngayon, fixed bias. Kapag uminit, yan lang naman problema. Okay, ngayon, fixed bias natin. Okay, kabisado naman natin na ito Para mas mabilis na lang yung video natin, kalasin natin itong dalawang channel, tapos i-fix bias natin. Okay? Pero bago natin gawin yan, siyempre hindi pa tayo nakapag-promote. Promotion muna tayo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe ng YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, mano-notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. 3.3. Ito yung pinihit ni Bossing para siguro iniisip niya na madadala sa pit. Minsan nadadala naman sa pit yan, kaso ganun pa rin, masisira pa rin naman yan. Kung nasira nga siya nung una, bakit hindi masisira ulit, di ba?
Kaya much better dyan na i-fix bias na lang. Ngayon, ang diskarte ko dyan ay wala na, hindi na tayong pwede nyong pingutin yan, pwedeng ganito. Yan, merong nagtanong sa akin ito kung binubunot ko ba or anong diskarte. Hindi lang siguro taga-subaybay natin siya ng YouTube natin, kaya hindi niya alam yung pamamaraan natin. Although gawan ko ng video yan. O, yan lang oh. Naganyan ko lang siya. Isang pamamaraan to minsan kinakater ko naman. Okay? Kapag double-sided, no need na baklasin na. Magbabaklas ka dyan, magsasayang ka pa ng oras sa pagbabaklas yan. Daming baklasin, no? Kasi yung linya na yan, tagos naman sa loob yan eh. Lagos dun sa ilalim yan. Okay? Mag-ingat lang, huwag mapunit yung cladding. Ngayon, gamit dito i-3K. Ang gamit natin sa pag-fix ay 2.7, 2.8. Sa previous natin, 2.8 ang ginamit natin. Ngayon, ibabalik natin sa 2.8. Although pwedeng 2.7. Kung ayaw nyo magdagdag ng 100 ohms or wala kayong 100 ohms, 2.7 pwede na yon. Okay? Ito, pag-series natin, wala tayong saktong 2.8 hindi 2.7. Okay, 100 ohms saka 2.7. Ngayon, ilagay natin to or i-fix natin. Ang pag-fix pala niyan, gilid-gilid. Yan. Mula dito sa gilid na to, papunta sa gilid na to sa kabila. Yung taas, huwag nyo nang pansinin. Kasi yung taas na to, and then dito sa may gawing kaliwa, ay magkadugtong lang yan. Magkadugtong lang yan sila. Okay? Kaya ang paglalagyan mo, kaliwa, and then kanan dito. Or either, kanan na to, and then dito sa taas. Pwede naman yun. Okay? Ngayon, ibang pamamaraan na ilalagay ko siya sa taas kanan and then taas yung paglalagyan ko. Para may iba naman. Pinix na natin to. Ayan, ito naman yung lagyan natin taas tapos isang gilid naman. Yung sinabi ko kanina, yung sa kanan gawi. Tapos dito sa taas. Ayan, 2.7 tsaka 100 ohms yan Binalik natin yung supply. Pansinin nyo kung ano magiging kalabasan sa may tawas Okay, lagay ko siya dito. Tapos ang pag-range niyan. Ito guys, disclaimer sa mga naumay na sa video natin, lalo ngayon. December na to, paulit-ulit yung gawa natin. Purong Ace na C7, basta yung mga CE, CE series. Pati yung gawa ng Ace, pasensya na kayo. Kailangan nating gumawa ng video para makapagbigay idea tayo sa mga baguhan lang. At the same time, may upload tayo, di ba? Makakita man lang, kumita man lang tayo ng kaperanggot. Kaya pasensya na. Kung ayaw nyo na sa video natin, pwede naman maghanap ng ibang video. Okay? Naka-plug yan naka-plug. Ngayon, kapag mataas yung bias na nilagay nyo, yung bulb dyan, bulb natin yan, iilaw yan. Mag-ilaw siya ng bumabaga. Ibig sabihin, mataas yung biasing. Ito, tingin ko may problema na to. Naka-fault na ito pag ganito. Kasi umilaw na ito. Dapat hindi ilaw itong dilaw na to. Dahil sa ginawa ni Bossing na nag-DIY na naman siya. Ito na naman tayo sa mga nagdi-DIY. Pasensya na kayo kung puro sermon tayo. Kung alanganin kayo sa unit nyo, wag nyo nang galawin. Mas maigi siguro dalhin nyo na lang sa technician para mas mabilis siya gawin. Hindi kayo mapapagastos, 'di ba? Kaysa gagalawin nyo tapos lalong lumala, magka-problema, sisingiling kayo ng mas malaki ng technician. 'Di ba? Kasi nga lumala na Yung ibang technician, kapag dini-DIY nyo, nalaman nila na dini-DIY nyo, mas tinataasan yung singil kasi mas mahirap na siya gawin. Okay? Kailangan yung ilaw na to, hindi umiilaw to dapat. Once na umiilaw yan, ibig sabihin may fault siya. Yung ilaw na to, sign to ng fault. Okay? Ngayon, pansinin nyo umiilaw siya umiilaw, ibig sabihin may fault yan. Ngayon, suyurin natin kung bakit. Okay? Ito, putol hindi ko rin napansin kasi nakaganyan siya Kala ko buo pa. Ito putol Yung 2.7K na 3 watts. Putol. Itong 2.7 na to na 3 watts, ito yung galing supply dito sa high voltage. Galing dito, sabi natin sa may low voltage siya kumuha. Kung sa low voltage siya kumuha, pero mataas pa rin na voltahe yan, siyempre.
Tapos, papasok siya dyan sa may 2.7. Yung 2.7 na to, ito yung magdadrop. Ida-drop niya, tapos, papasok dito sa may Zener diode na 15 volts, yun yung mag-regulate. Galing sa mataas na voltahe, ipapasok niya dito sa may 2.7, ida-drop ng 2.7 yan. Ida-drop niya, sabi natin, mga 17-18 volts. Pagpasok dito sa may Zener diode, ang Zener diode naman, yun yung magre-regulate ng 15 volts. Kasi 15 volts yung supply ng OP amp natin. Okay? 15-15 yan. Positive 15, negative 15. Kaya magkapares yun. Itong isa, 2.7, either negative ito, positive ito, nakatutok dito yung positive yun. Positive, and then negative ito. Ngayon, kapag naputol yan, pag naputol to, makukulang ng voltahe. Mawawala yung 15 kasi nakatutok dito yung negative. 15, mawawala yung 15. Magkakaroon siya ng fault kasi hindi gagana itong OP amp. Na sana yun lang ang nangyari. Okay, hanap ako ng 2.7. Sana may papalit tayo na 2.7 dito. Buti sana kung dito mo lang napigtas sa pinakapuno pa. Yan, lesson learn yan na tinatawag sa pagdi-DIY. Okay naman yun. Okay, gusto nyo magsubukan eh. Ang consequence naman dyan ay kung magkakaroon ng problema lalo. Okay, hanap tayo ng 2.7 muna. Kailangan mapalitan natin to para masuyod natin na maayos. Nagpalit na tayo. Buti may stock tayo ng 2.7 na 3 watts. Medyo maliit to kumpara dito, pero 3 watts ito. Galing Dico ito. Tingnan mo naman yung paa nyo, makakapal compare dito sa isa. Pares 3 watts yan, 2.7K. Okay, ngayon sana maging normal na siya. Nawala na yung ilaw. Okay, nawala na yung ilaw niya. Ngayon, biasing tayo. Sukat tayo ng bias niya. Dito. Okay. Meron na. Meron na siya. Ayan, 0.26 Okay. Tapos dito yung stock niya. Bah, ang taas na sa kabila. Nangyari. Ang taas na sa kabila, nasa 0.4 na Grabe naman. Ang taas. Pero hindi yan ilaw, hindi ilaw yung bulb kasi nasa 0.4 pa siya eh. Yung bulb babagay once na umabot na siya na nasa 0.6. Kapag nasa 0.6 na, 0.4 tatanggapin pa niya yan. Kaso lang umiinit na yan. Mainit na siya. Okay? Balik natin sa dati niya, yung 0.26 lang na biasing. Ngayon, naging normal na siya. Ayan. Ganon ka-importante itong resistor nito. Once na mawala ng supply yan, yung 15-15, mawawalan ng bias, and then magkaka-fault kasi nga hindi gumana yung OP amp niya dito. Kailangan ng 15-15 na voltahe. Okay? Ngayon, naging normal na ito. Ang gagawin natin, siyempre, bunutin na rin natin itong isa kasi nag-iingalo na rin to. Ito fix na rin natin to. Okay? Tapos sabay dagdag tayo ng power transistor. Na-fix bias ko na. Yan. Hindi ko na pinapakita kung paano tanggalin para mas mabilis lang yung oras natin. Ito, ginamitan ko siya ng cutter. Kung kanina, piningot ko. Ngayon, ito, kinatter ko naman siya. Cutter lang. Ayan, kinakatter ko lang siya. Ngayon, yan din, 2.8 din ito. 2.7K, tapos may naka-series na 100 ohms. Ngayon, ito naman yung pamamaraan natin. Gilid-gilid naman. Okay? Ngayon, kanina ay yung biasing noon nasa 0.4. Mataas na. Ngayon, kumpara natin sa may kabila. Okay? O natin. Ngayon, dito. Pares na Nasa 0.26 lang siya 'Di ba? Medyo kon lang yung may shadow ng ilaw. Okay? Ngayon yung isa paras lang to. Baliktad salisi sila. Ayan pares lang. Okay? Pares lang kasi pares lang naman biasing na ginamit Yung 0.4 na yon, nag-iingalo na yon, papunta na yon sa mataas na biasing hanggang sa iinit. Or actually maramdaman mo na nga yung init yan kapag nagpapatugtog ka
Ngayon, okay na yung biasing. Magdadagdag ako ng output na. Nagdagdag na tayo ng output. Ayan, ito siya oh. C5200 and then A1943 lang naman ito na transistor. Okay, wala na kayong ibang idadagdag kundi output lang. Kasi meron na siyang nakaabang na blue key para sa emitter side. 0.25 na itong 5 watts na to. Tapos meron na rin siyang para sa may kolektor niya. Dalawang 10 ohms na nakaparallel ito eh. Okay? Same din dito. Ayan. Pero wag nyo kalimutan ha, kapag magdagdag kayo ng output, may sapin dapat. May sapin yan. Di pwedeng walang sapin. Pag walang sapin, ay dali ka dyan. Ayan, kaya may sapin dapat. Okay? Ngayon, same din dito. Ayan, yan. Ito to. And then, take note guys ha, kung letter A yung nakalagay dito, kung A1943, kailangan A lang yung ilalagay mo dyan. Hindi kayo magpiling magkapalit na lagyan nyo ng 5200 tapos kabila itong A1943. Dali ka dyan. Lalo pag hindi ka gumamit ng bulb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bali 8 na ito. 7 pairs yung output. Yung isa kasi nito sa drive ito eh. Okay? Ngayon, balik na natin itong dalawang board. Tapos testing natin kasi may problema pa. Alam ko may problema pa yung input nito eh. Ito na, naibalik na natin yung dalawang board natin ah. Tapos may input na naman to ulit. Okay, naka-stereo tayo. Ngayon, okay, tingnan natin kung iilaw yung protect, hindi yung signal niya. Sige lang. Medyo matagal talaga delay ng protect nito. Okay, nag-normal siya. Okay naman yung control pala. Walang problema yung control. Baka apektado lang kanina dun sa may switch. Kaya ginalaw natin, patakan natin ng contact cleaner to mamaya. Okay? Okay naman eh oh. Goods yung control niya. Nakala ko may problema. Wala, okay oh. Oh. Okay, walang problema. Oh. Okay na. Okay. Okay, walang problema yung control. Goods pa pala. Yun lang naging problema niya. Yung naputol yung ito. Anong ba ginawa ni Bossing dito? 2.7 tapos yung mga trimmer. Ngayon, nag-add tayo ng power transistor ah. Ngayon, okay na to. Wala na tayong gagawin. Okay? Hanggang dito na lang ha. Sana sa paulit-ulit na video natin, naway may nakukunan kayo, di ba? Kahit na maliit na bagay lang or maliit lang na idea, kahit papano, may natutunan kayo sa akin. Okay ko, lalo na puro power amplifier yung tirada natin. Okay, hanggang dito na lang. And then, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, nanonood ka lang ng video ko, paki-subscribe ng YouTube channel natin ha. Pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, 1 beses to 2 beses kada araw. Okay, God bless and then peace atin lahat.